sa simbahan. Medyo na late kami. Nag-uumpisa na. Ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Tugon, saan ka na ba nilalang, galang sa puoy sigaw. Naging tuyong lupa kahit iyak ang tubig, at ang nono natin ay tugon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing ng lakas ang bisig. Tugon, ang sangkang pa nilalang, galang sa buhay isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparagal sa Diyos at sa inyo'y ating isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yaman ang daig ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Tugon, saan ka na ang nilalang, galang sa buhay isigaw. Ang ikalawang pagbasa. Mula sa Galatia 6. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galatia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamahuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa mga mananatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway sumakanila ang kapayapaan at ang pagpala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan yun naman ang aking tiisin, sapat na ang mga tihat ko para makilala ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumaing minawa ang lahat ng pagpapala ng aking Panginoong Jesucristo. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaulan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok ng katutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang ani, ngunit kaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo. Sinusubo ko kayong parang mga korte
sabihin muna ninyo, maghari muna ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigyan sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang mga gagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang upat. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinang bayan, kanin ninyo ang mangyahan sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihan sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinang bayan hindi tumatanggap sa inyo. Lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit, pagkatandaan ninyo na lapit na sa inyo ang paghari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayan yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwa-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahit at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, mag-alala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiyuko muna tayo. Those who are in the church are gossipers. Palaging chismis. Ganon. At mayroon pang iba na nagsasabing, tingnan mo naman, palasimba sila. Pero, pangit naman ginagawa, no? Kabuti pa, hindi na lang din ako magsisimba. Meron ka na, di ba? At meron pang magsisimba, bakit ako magsisimba? Pwede naman ako magdasal sa puno ng kahoy. Di ba? At gumawa ng mga mabuting bagay. Hindi ko na kailangan magsisimba pa. Di ba? May mga taong ganyan. Pero yung mga taong ganyan, Kristiyano ba? Mga Kristiyano ba sila? Kasi yung iba naman, gumagawa ng mabuting bagay, Kristiyano na sila. May mga tao naman, hindi ko na kailangan na maniwala kay Kristo. Mawala kung mabuting tao, o mabuting bagay. Alam mo, ang do-gooders, yung gumagawa ng mabuting bagay, yung do-gooders, ay not necessary na sila ay Kristiyano. Kahit na makasalanan, pwede naman gumawa ng mabuti, diba? Kahit na yung pag-ano, pwede gumawa ng mabuti sa kapatao, diba? Bakit? Ano bang kaibahan? Paano ka magiging Kristiyano? How can you become Christian? See, of course, sa pangalan na Kristiyano, ibig sabihin dyan, mayroon kang special relationship with Christ. Kaya tinatawag ka na Kristiyano. Mayroon kang special relationship with Christ. At si Kristo naman ay nag-offer ng peace
Sabi niya sa kanyang mga, he told his 72 disciples, no? Sabi niya, you go, and then whatever house you come, the first words you tell them is, may the peace, may peace reign in your house. Maghari ang kapayapaan. So Jesus is offering peace. Ang dala-dala ng isang disipulo o Kristiyano ay peace. No? Peace ang dala-dala niya. At ang isang Kristiyano ay mayroong pananampalataya kay Kristo. If you believe in Christ, then you believe also what Christ wants. Diba? Ano bang gusto ni Kristo? Yung mga bagay na gusto ni Kristo na ipagawa sa atin, ginagawa mo ba? Isa sa mga bagay na gusto ni Kristo ipagawa, no, before He died, that's Holy Thursday, He died on Good Friday, diba? Before He died, He instituted the sacrament of the Mass, the Eucharist. Sabi niya, gawin ninyo ito. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Anyone. Ito ay description ito sa Kristiyano according to the Catholic understanding. Yung ibang Kristiyano, ibang kanilang understanding. Pero sa Katoliko, ganito. If you believe in Christ, then you love the Mass. Because Jesus said, do this in remembrance of me. And here, if you want to have a close relationship with Jesus, Jesus said, take this bread. This is my body. So in the Mass, Jesus is offering to be one with us na maging isa sa atin. So, that means, a Catholic na sinasabi niyang Kristiyano siya, tapos ayaw magsisimba, ay hindi yun. Because you have no close relationship with Jesus. The Mass is a way to really be one with Jesus. Kaya, kung kayo ay nagdarasal, tapos, pagkatapos ng dasal, wala namang kapayapaan na naramdaman, you don't experience peace after prayer, siguro, yung way of praying is not right. Because if you pray to Christ, to God, the fruit is always peace and happiness. Pag wala yan, you better examine your way of praying. Maybe mali ang pagdarasal mo. Walang peace kasi Jesus offers peace. You want to do something, you want to bring that to the Lord and pray over that. And then, Lord, I want to do this. Sincerely, you want to ask the Lord. If the Lord gives you peace, that means that's the right decision. Kung ikaw ay walang peace sa decision mo, mayroong worry, na bahala ka, in the Lord said, no. That's always the case. The Lord, unless, no, I'm just talking about the right way of praying. Tama. So, yun nga. So, peace and unity ang gusto ni Jesus na mayroon kang special relationship with Him. And yung relationship with Him will only come substantially kung mag-attend ka ng misa. Sa misa. May mga tao naman na ang pananampalataya nila ay nasa pari. Hindi ako magmimisa. Unless na ibang pari ang magbibisa. Bakit ba? Pari ba? ang pinanampalatayahan mo, hindi naman na. Si Kristo naman na. Hindi ko gusto ng pagmumukha ng pari. Ang ibig sabihin, you don't love Christ. Because if you love Christ, di nabali ang pari ang Eucharist na I love the Eucharist. Sino man magmimisa, andiyan ang Eucharist. I will attend because I love Christ. Kasi andyan si Kristo. Sabi pa ni Kristo, do this in remembrance of me. Kahit na
pare na hindi maganda sa tingin mo, punta ka dahil sa you love Christ. Ang pananampalataya mo ay hindi nakasalalay sa pari. Hindi nakasalalay sa mga nagsisimba na chismosa. Chismosa sila. Ano ngayon? Hindi naman sila sinisimba ko I want to be with Christ naman Kung chismosa sila, bahala sila sa buhay nila. Hindi naman ako nagkasala Pero, people who don't like to go to Mass, maghahanap ng maraming excuse. At ang blame nila ibang tao. Sana, sinabihan mo chismosa sila. Ngayon, ikaw ay naging chismosa ka na rin kasi tinachismis mo sila chismosa. So, mayroon pang buwan ng isang chismosa dito sa simbahan. Kaya, simpa ka na, kanya chismosa ka. Mayroon pang buwan. But, the point is, if we are Christian, then our faith lies in our relationship with Jesus. And then, if you want to be united with Jesus, mas maganda talaga na you're united with it dyan sa misa. Because Jesus said, do this, remembrance of me. Take this and eat. Pag hindi kayo qualified mag-receive, I think you just have communion spiritually. Our spiritual communion. You just listen to the Word of God and then receive Him spiritually to your heart. Say, Lord, I am not worthy, but I want you to be with me because I want also to be with you. So, ganyan mga kaibigan. So, kung may mga panahon man na medyo tagilid ang pananampalataya natin, alalahanin ninyo na ang misa ay nandiyan to strengthen us, strengthen yung pananampalataya, makinig ka sa mga, even that, just the Mass, just the order of the Mass is enough to strengthen you. Kasi sa umpisa pa lang, yun na ako ay nagpakumpisal. Kung sincero ka, pagpunta mo sa misa, diyan mismo, you ask the Lord for forgiveness, di ba? Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. So after confessing our sins, kung sincero ka sa pagkukumpisal diyan, ako'y nagkukumpisal, lahat ng kasalanan ko yung ginawa ko sa isip, sa gawa, yung sa isip lang pala makasala tayo. Kung sincere ka dyan, then God will give you strength na i-forgive ka. Ask forgiveness from the Lord. Even before receiving communion, di ba? Panginoon, hindi ko karapat dapat. I'm not worthy. So, that is an opening through which the Lord will come to us in His grace. Kasi sa mga tao lamang na mapagkumbaba, only in humble person, only in humility, that the Lord will come to you. Kasi pag medyo mayabang ka, I don't need God, I don't need the Mass. So the Lord will not come to you. Kasi may ka-rival siya, yung sarili mo. Rival niya. Pero kung humble ko, I know that I have sinned and I want the Lord to come to me. And I will go to the Mass and then I will receive the grace of forgiveness. And then, kung medyo maliliit ka niyan, forgive yan. Kung malalaki na yan, umpisa mo na lang para tuloy-tuloy ang forgiveness sa kasalanan. At yan, magiging magandang relasyon mo kay Kristo. At hindi lamang na magandang relasyon mo kay Kristo, itong relasyon mo na maganda ay dumadaloy din sa relasyon mo sa pamilya mo. Magiging maganda ka sa pamilya. You will become good family members. Magiging good friend ka sa mga friend mo. So it will always do that one. So, purely do-gooders does not define you as Christians. A Christian has a special relationship with God, and in this relationship with God will always go down to do good things. And especially to attend, participate in the Mass. Because here, your union with Christ is very substantial one, especially when you are worthy to
today we ask the Lord to give us the grace to really love Him and love what He wants us to do, especially to love the Mass. At magsitayo tayo, baguhin natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya po sa Diyos ang may gawa. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, nagdasal
Kaya mapagpapagkitan at matay ng linis ng buhay ng anak, inari namin sa iyo ang pagdapay ng magdudulot ng buhay at kalis at ibibigay ng kaligtasan. Magpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat ang pagkakit natin sa mahamulap ang pag-ibig ko sa iyo. Pagmumukha sinasama namin at kami magpinapan ng katawan ng buo ng Kristo at pag-isahin ng Espiritu Santo. Dalahanin ng Panginoon sa Santa Iglesia sa buong daigdig kasama ang Espiritu ang Santo Papa sa Francisco, ang aming obispo si Andres lahat ng mga pari, gawin mong ganap ang Iglesia sa mabuti na pag-ibig. Dalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naiilahi na maasa ng muling na mabuhay, lahat ng muling lumawa. Nagkapinusahan sila sa maluwati ng harapan. Maawa sa aming lahat, gawin mong kaming marapat at pumasok sa buhay ng walang hanggan. Kasama ng Maria, Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, at tumupad ng kalooban sa lahat ng panahon upang magpulay sa iyo alang-alang kay Kristo, anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at pagpuli ay sa iyo Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman na kabiling utos sa akong magkakaman araw kung pag-ibig na pinasalito.
pagpapasalig sa landaran namin pagkakasama, kundi ang pananampalataya ng Iglesia, pagkanuban ng sinupayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasasyanan ng Panginoon, na bumuhay at magmahal sa wala ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nagsusunod. Pagkatiyak ka naman,
Ito yung loob ng church. Hello, ate. Ito yung church, Catholic Church dito sa Sonsual. Ayan guys. Tapos na yung misa. So thank you for watching. See you on our Salo-Salo. See you in our Salo-Salo after this. Thank you for watching. Bye-bye.